Pagdating po ng 20th Congress, hindi ho ba June 11, presentation of articles of impeachment, convening of the impeachment court, oath-taking, ano po. Tapos that ceases. Yung senator judges, wala na yan sa 19th Congress pagdating ng July 1. Kailangan manumpa po yung mga bagong senator judges. My question is, prior to that, prior po sa panunumpa ng 20th Congress, somebody, you have a senator who says, I rise on a question of jurisdiction or legality, etc. Does the 20th Congress have the responsibility, jurisdiction to try this impeachment trial after the 19th Congress? So, ang pagmangyari po niyan, ang lalabas po ay boto. So if they vote and they get a simple majority, 13, na sinabi, we do not have jurisdiction, yung po ang tanong ko, what happens? Wala pong trial. Is it that plain and simple? Hindi siya matutuloy dahil masusunod mayoriya. Ngayon kung mali yun sa pananaw ng ilan, malaya silang pwede maghain ng kaso sa Korte Suprema. Ngayon, sa kabilang banda, Pinky, tingnan mo rin yung practical side ng hypothetical question na tinatanong mo. Kung mayoriya ng Senado, ibig sabihin 13 out of 24, nagsabing wala kaming jurisdiction. Higit yun sa 1/3. Ibig sabihin, hindi na aabot sa 2/3 yung magko-convict for whatever reason. No jurisdiction, no evidence, kung ano man ang rason. Dahil ang kaso na didismiss yan, base sa kung ano mang rason. Ang kaso na ko-convict ang sino mang nasasakdal, base sa kung ano mang rason din. So, yung mga miyembro ng Senado sa 20th Congress, pwedeng magpasya kaugnay niyan. Hindi namin sila pwedeng itali ang kamay. Okay. Pero, ulitin ko, kung mali yun sa pananaw ng ilan, pwede na lang questionin sa Korte Suprema at ang Korte Suprema is, under our Constitution, the final arbiter with respect to interpreting what is constitutional and what is not. So yan po ang pahayag ni Senator Chis Escudero. Nako, salamat sa Bilyonaryo Channel sa kanilang video na yan. At parang napagtanto ko, parang talaga palang talagang wala na talaga ang impeachment trial. Parang alam niyo, dead end, ganun ang mangyayari. Tapos Korte Suprema, iakit sa Korte Suprema, di ba? Alam natin, napakatagal niyan. Baka next year pa mapagdesisyonan niya ng Korte Suprema. So wala talaga. Buti na lang meron pong isang Panfilo Lacson na nagsasabi na sana daw po i-crossover na lang sa 20th Congress ang impeachment trial ni Sara Duterte kung hindi po matatapos ngayong 19th Congress. Syempre hindi talaga matatapos kasi nga po gaul na sa oras. Diba? Pero alam nyo po, diyan ko naisip parang ayaw talaga na ipagpatuloy na lang ang impeachment at parang hindi na po talaga magkakaroon ng hustisya ang pera ng taong bayan, ang kaban ng bayan. Parang hindi na natin malalaman kung sino talaga si Juan Miguel Uishi, si Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, si Suka Asim. Parang hindi na natin talaga malalaman kasi kumbaga parang na siya, sukol na. Dinilay na talaga from February na punta sa ngayon ay natapos na ang eleksyon. June 11 lang magsisimula. Wala talaga hindi talaga mangyayari. Parang alam niyo yung parang nawalan na ako ng pag-asa nang madinig ko po itong video na ito ni Chis Escudero. Pero panoorin niyo po itong kay Senator Ping Lacson. Baka may pag-asa pa. Isang draft lang po ba ang naiparating sa inyo? Kasi may mga kumakalat, 3 version daw po itong resolution na to. Walang ibang version. Isa lang yan. Isang draft resolution lang. Ang masama kasi, Weng, kasi kung merong, assuming na ito'y na-file, nagkaroon ng numero, merong pumirmang maski isang senador, di papasok ito sa plenaryo. I-refer sa committee, magkakaroon ng committee report, tapos magdidebate sa floor. Kung sakaling na-adapt, effectively, ang masamang kahinatnan nito, nag-usurp yung Senado sa constitutional duty o function authority
ng impeachment court. Aha. Kasi yung legislative body, yung Senado bilang legislative body, wala silang business para mag-render ng desisyon tungkol sa isang impeachment o sa articles of impeachment na tinansmit ng House of Representatives. Aha. Wala siyang authority, kaya usurpation ang nangyayari. Kung sakali mang ito'y nai-adapt yung resolution sa floor. O, Pero kasi sige po. Senate yung magdi-dismiss. Iba yung personalidad ng Senate As as a an legislative impeachment body. court. Ibang-iba to kaysa sa Senado bilang impeachment court. At walang pakialam. Ang action lang na pwedeng i-take ng Senado, i-convene yung impeachment court kasi sila rin yung members ng impeachment court as senator judges. Pero wala silang pakialam na maggawa ng desisyon para i-dismiss o kaya kung ano mang desisyon. Maski mag-act sa mga kung may motion man, wala, absolutely none. Kasi alam namin naka-experience na din po kayo ng impeachment, Impeachment. di po ba, Senator Lacson? So, itong mga nangyayaring ito po, how would you compare the process dun sa pinagdaanan ng mga impeachment hearing na nag-participate kayo? Ibang-iba kasi noon merong ample time eh. Nung tinansmit yung articles of impeachment, talaga mahaba yung panahon para makapag-prepare yung Senate. In this case, gipit na gipit din yung Senado. In fairness to the Senate, kasi parang matagal lang pinaghintay na i-file na yung impeachment complaint, matagal yung naging action din ng House of Representatives. Ang reason, hindi natin alam. No? We can only speculate. Tulad ng ginagawa spekulasyon ng iba't ibang kampo, no? Pero yun nga, kulang na yung panahon, pero may pagkukulang din ng Senado. Kasi nung na-transmit ito sa kanila, dapat man lang, at the very least, nirefer ka agad sa Committee on Rules. Yes. Na sa ganon, nagkaroon na ng nakakuha na yung jurisdiction at meron naman sapat na panahon para mag-constitute na yung Senado into an impeachment court at para mag-proceed na yung trial. Hindi ko rin alam kung bakit inabala ng husto at ngayon from June 2 naging June 11. So 3 session days na lang naiwanan. Sabihin na natin hanggang Friday kasi pwede naman mag-extend ng hanggang tatlong araw ang session. No? Hindi ko sigurado ngayon kung sa CNJ mag-a-apply yun. Ngayon, ang problema natin, lalong mako-complicate pa yung sitwasyon, yung issue, yung legal issue. Kung halimbawang hindi makapag-convene yung Senado as an impeachment court. Why? Kasi yung usaping magko-crossover ba o hindi, Yes. ano yung court na magko-crossover kung walang Kung court? walang Yeah, another legal issue that we may have to contend with, Kasi ang pag-usapan ngayon, di ba, ang isang issue, pwede ba mag-crossover sa 20th Congress Yes. yung trial? Pero kung natapos ang 19th 19th Congress, nag-CNJ adjournment, at pagkatapos walang court na na-constitute, ano yung i-crossover mo? So, Lalo pang komplikado. meaning po, Senator, mag-a-apply yung back to zero, yung impeachment, pag nagkataon. Hindi ko alam kasi pwede mag-intervene ng Korte Suprema dyan kung merong magdudulog sa kanila na i-interpret kung ano ba. Kasi first impression ito, itong kasong to, hindi pa nangyari ito eh. Gawa nga ng yung panahon, sobrang gahol na gahol para umakto yung Senado. Pero kaya pa rin sana nila mag-convene as an impeachment court. Sa loob ng 3 araw, mag-convene, mag-take oath. Pero ang isang legal issue rin, kasi dapat every day except Saturday saka Sunday, Yes. tuloy-tuloy dapat yung trial. No? Pero aabutin ito ng definitely ng June 30. Yes. So ang pag-uusapan yon legal issue that has to be resolved. Kasi magpapalit yung 12 senador. Magtatapos sila ng noon time ng June 30, papasok yung 12 senador. Marami nagsasabi, continuing body. Hindi naman ito katulad ng Senado as a legislative body na back to zero, back to scratch, Na parang walang bill, maski approve na sa second reading, hindi pa na third reading, babalik yan, i-refile lahat. Pero yon sa Rule 44 doon sa rules ng Senado as a legislative body. But of course, that's a legal matter that has to be resolved by the proper Supreme authorities Court. or authority. In this case, yung Korte Suprema.
So, yan po ang pahayag naman ni Senator Ping Lacson. Sana daw i-crossover kasi hindi naman daw ito legislative body. 'Di ba? Kumbaga ito ay magiging parang korte ng impeachment nga. Ewan nga natin kung ano ba talaga ang mangyayari. Kasi mahirap nang umasa kasi baka masaktan lang tayo. Parang ang mangyayari nito yung 612.5 million na kino-question ng COA, ang pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos kay First Lady at kay House Speaker Martin Romualdez. Ang mga mga kumbaga katarantaduhan na ginawa ng ating Vice Presidente, parang thank you na lang yun, pagpasa Diyos na lang natin, di ba? Parang gano'n na lang po mangyayari. At hindi na po ito kumbaga malilitis, hindi na natin malalaman kung anong totoo. At kahit ano pa pong pagpilitan natin, kahit ano pa po ang ating gawin, di ba? Parang hindi po talaga masusunod ang kagustuhan ng taong bayan. Parang ganun po ang aking pagkakaintindi dito sa salita ni Chis Escudero. Kahit na 88% ng mga Pilipino po ay inaasahan na malalaman mula po sa impeachment trial ang katotohanan at gustong malaman kung ano ang totoo. 'Di ba? Marinig ang panig nitong si Sara Duterte. Parang kumbaga parang yun na nga, ipagpasa Diyos na lang natin, di ba? Parang ganun na lang ang mangyayari. At siguro yung pera ng bayan, yung kaba ng bayan, parang free for all na lang siguro mangyayari, no? Kahit sino siguro na lang ang magnakaw, di ba? Magiging na lang to, magiging basehan na lang to na si Sara Duterte nga 612.5 million ang hinahanap ng COA. Ang kino-question kung saan ginastos. Hindi nga naipaliwanag kung sino si Kokoy Villamin at Mary Grace Piatos. Hindi naman nakulong, hindi naman napurusahan. Gano yung kumupit lang tayo, 50 million. Ilang lang to sa ombudsman lang to, tagal pa, wala na. Baka wala na ako sa pwesto, hindi pa rin to nadedesisyonan. Diba? Parang na lang to, tama, president at first time yung nangyaring ito ng pagkakaroon ng impeachment trial para sa vice presidente. Wala pang nangyayaring ganito at kauna-unahan to sa ating kasaysayan. Pero 'di ba, yun nga mangyayari, parang na lang, parang ang atin pong kaban ng bayan masasabi ko na hindi na po safe. Hindi na po safe sa mga darating na panahon. Maaring ngayon, baka nag-iingat yung mga dyan, mga katulad ni Sara Duterte, baka nag-iingat, mga congressman, mga gobernador, mayor, 'di ba? Baka nag-iingat sila ngayon kasi nga mainit ang issue ng korupsyon. Pero sa mga darating na panahon, baka pag wala na si PBBM sa pwesto, pagnakawan na lang nila ng pagnakawan ng mga papalit kay PBBM na presidente o vice presidente, ang kaban ng bayan, kasi nga po numbers game 'di ba? Makuha mo lang ang puso ng 13 na senador. Pwede nang hindi magtuloy ang impeachment, pwede nang magbotohan na wag na lang nating ituloy ito, wag na lang natin tong trabahuhin. 'Di ba? Kumbaga ito yung magiging magiging basehan na kahit anong gawin pala nating pagnanakaw, wala palang kwenta, hindi pala. Basta kaalyado natin ang mga senador, walang problema, nakaw lang tayo ng nakaw. 'Di ba? Parang yun po yung naiisip ko na napakadelikado kapag po hindi nagtuloy ito nga impeachment trial na ito, at kapag po hindi po na imbestigahan, hindi nakita ang mga ebidensya sa pagnanakaw na ginawa ng isang vice presidente natin. Napakadelikado po nitong itong desisyon na ito na ginawa po ng ating Senate President at ng iba pa pong mga senador. Napakadelikado dahil po dito nakasalalay ang kaban ng bayan sa mga darating na panahon. Baka po maging talamak ang korupsyon, baka po lalong dumami
ang mga mangungurap at hindi na po sila natatakot magnakaw sa kaban ng bayan dahil nga po it's a numbers game. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo, dasal lang.